Obog. Sabi niya. Ha? Sabi niya, Coach. Bukas na. Kumusta ka, Dennis? Namiss kita. Ayos naman, namiss din kita. Kahit na maulan. Ako yung promoter, ikaw yung boxer. Maulan eh. Yan ang forma natin, ha? Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila World. Ngayon po ay araw ng Lunes na maulan, 4 ng Agosto taong 2014. Simula na po ng pagbabago. Simula po ng pagtahak sa tuwid na landas. Kahit samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Snow Badwa. At syempre, sa amin kayo nasusunod sa mga balita dahil alam namin na kahit sa dyaryo, ito ang inyong unang binubuklat. Ako naman si Dennis Principe. At ito po ang PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Hosting ng 2014 FIBA Asia Under-18 Championships. Itutuloy ng Qatar. Versatile forward Jay Washington. Tinanggal na sa trade market ng Global Port Batang Pier. Alaska Aces swingman Calvin Abueva. Maayos na nagre-recover mula sa right knee surgery. Pinoy Boxer of the Decade Manny Pacman Pacquiao. Bumili ng share sa One Fighting Championships o One FC. Northern Irishman Rory McIlroy. Kampiyon sa Bridgestone Golf Invitational sa Akron, Ohio. At world number 1 Serena Williams. Nagreyna sa Bank of the West Tennis Classic sa Stanford, California. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po yung nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Tuloy po ang hosting ng Qatar ng FIBA Asia Under-18 Championship sa susunod na 2 linggo. At kabilang po sa 16 na mga bansang magpapartisipa sa 10-day Cage Fest ay ang Kobe Paras-led Batang Gilas National Team. Ang kabuang detalye, ihahatid ni Miss Nicole Ramos. 2 araw matapos na mag-anunsyo ng kanselasyon, biglang nagbagong isip ng mga basketball leaders ng Qatar. Kaugnay ng kanilang nalalapit na hosting ng 2014 FIBA Asia Under-18 Championships. Ayon kay Batang Gilas Team Manager Butch Antonio, muling naglabas ng communique noong Biyernes ang FIBA at dito ay nakasaad na itutuloy di umano ng Qatar ang pagtayong punong abala ng August 19 to 28 Cage Fest. We were informed by FIBA Asia that yung sa Qatar is tuloy. It will push through as planned. So hindi na sa postponed. So Qatar will be hosting it already. At tulad ng kanilang kanselasyon, wala rin umanong ibinigay na dahilan ang Qatari Basketball Association kung bakit bigla silang nagbago ng desisyon. Wala kami, they did not give us any reason. They just wrote us nung Wednesday ata that that parang nag-withdraw ang Qatar. Walang reason na binigay. Yes, it was an official communication. 16 na mga bansa ang magpapartisipa sa FIBA Asia Under-18 Championships. Kabilang na rito ang Batang Gilas na pamumunuan ni 2013 Slam Dunk Prince Kobe Paras. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Sa Philippine Basketball Association o PBA, opisyal na ang pinangalanan bilang head coach ng San Miguel Beer si veteran mentor Leo Austria. At ang isa sa mga makasama ni Austria sa Beer men's side ay ang kanyang ABL rival na si team consultant John Todd Purvis. Alamin natin kung paano magtatrabaho ang dalawa sa bench ng Beer men sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Handa si 2013 ABL champion mentor Leo Austria na ibalik ang dating winning tradition ng San Miguel Beer franchise. Ito'y matapos na pumirma siya ng kontrata bilang head coach ng koponan. Next week magmi-meeting kami and then itatakil namin yung mga possibility dito sa team. Kung ano man basta after kami kung ano ang magandang chemistry, kung ano yung makakatulong sa team and then pipigain namin kung ano yun. And kung may mangyari man, nothing personal, dahil objective lang kami.
Hindi rin itinanggi ni Austria na hindi siya pabor sa dating setup ng power sharing sa coaching duties ng Beermen, kung saan nitong nakalipas na season ay si team consultant John Todd Purvis ang nag-caucus ng play para sa kupunan at hindi si designated mentor B-Boy Rabanes. Hindi mangyayari yun. Bakit, boss? I think dahil it's an awkward position. Dahil hindi nag-click yung ganun setup eh. And then it happened twice. So nung kay Raiko at saka ngayon, I think it will be the decision of the management. Isa sa mga pangunahing pakay ni Austria ay ang matuldukan ang 3 taong title drought ng Beermen sa PBA. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Samantala, hindi na po inilalako sa ibang team ng Global Port Bantang Pier si Phil-American power forward Jay Washington. Sa katunayan, nagdesisyon pa nga po ang Mikey Romero-owned franchise na italaga bilang team captain ang 6'8" slotman. May report si Miss Judith Caringal ng Sports Radio 918. Binaklas na ng Global Port Batang Pier sa trade market si versatile forward Jay Washington. Ito'y matapos na magpasya ang team management na ipanatili sa kanilang roster ang 6'8" Filipino-American slotman na ngayon ay itatalaga pa bilang skipper ng Sultan 900 Incorporated franchise. Yung Jay Wash Derby, pinatay na namin. So, we decided to keep Jay Washington. So you're keeping Jay Wash na po, boss? Oo. In fact, bigger role na yung tinitignan namin. Baka gawin namin yung team captain. Sa panig naman ni Global Port Head of Basketball Operations Eric Ariola, nangako siya na arigluhin ang hindi pagkakaunawaan ni Washington kina head coach Pido Carencio at teammate Alex Cabagnot. Yeah, but we'll discuss it sa meeting namin. Si Washington ay kasama ng Gilas Pilipinas na sumasalang sa dibdibang training camp sa Miami, Florida bilang preparasyon para sa kanilang partisipasyon sa FIBA World Cup sa Spain sa susunod na buwan. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Sa PBA pa rin, inaasa magiging handa si Alaska Aces swingman Calvin Abueva para sa pagsamak sa papasok ng season ng PBA. Ito'y matapos na maging matagumpay ang operasyon sa kanyang kanang tuhod. Para sa detalye, nagbabalik si Miss Nicole Ramos. Maayos na nagre-recover mula sa operasyon sa kanang tuhod si Alaska Aces superstar Calvin Abueva. Sa ulat na nakalap ng PTV Sports, sumailalim sa arthroscopic surgery ang tinaguriang The Beast para i-repair ang ilang tissue na tumutubo sa kanang tuhod. At kwento ng kanyang advisor na si Attorney Charlie Chua na obliga ang 6'1" Pampangueño dribbler na magpa-opera dahil sa pabalik-balik na pananakit ng kanyang tuhod. Noon pang naglalaro siya. Oo, so medyo inano na yata ni Dr. Canlas, so dapat i-operahan na. Ibinalita rin ni Chua na ang kaparehong injury ang naging dahilan kung bakit tinanggihan ni Abueva ang alok na maging bahagi ng Gilas Pilipinas national team noong isang taon. Gas-gas yung bone niya sa knee. Siguro in time for the next season ng PBA. So most likely, by that time, okay na siya. Oo. Kaya, di ba may haba yung ngayon, yung vacation nila dahil nga sa FIBA. So, para kaya inoperahan na ngayon, para yun, tuloy-tuloy yung pagpapagaling niya. Tinatayang aabutin ng 1 buwan ang recovery at rehabilitation period ni Abueva. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Magandang hapon sa iyo, Attorney Charlie Chua at kay Pampanga Vice Governor Dennis Pineda. Bukod po sa professional basketball, may bagong larangan na po napapasukin muli si Manny Pacquiao. Ito po ay ang mixed martial arts o MMA na sinasabing mas tinatangkilik ngayon ng mga fight fans kesa sa kanyang original na career na boxing. Narito po ang report ni Juan Miguel Salcedo ng Lyceum of the Philippines University. May bagong teritoryo na pinasok si Pinoy Boxer of the Decade, Manny Pacquiao. Kamakailan lamang ay bumili ng undisclosed amount of shares sa mixed martial arts organization na One Fighting Championships o 1FC
ang 35-year-old Sarangani congressman. Pero ayon kay Team Pacquiao business manager Eric Pineda, purely investment lamang ang pakay ng 8th Division World Boxing Champion sa pagpasok sa MMA. Hindi yun ako. So ano, ba't siya bumili kaya, boss? Ano kaya rason? Kahit na siguro. So ano to, part ng investment niya? Naniniwala rin si Pineda na kailanman ay hindi papasukin ni Pacquiao ang delikadong mundo ng MMA, lalo pat mahihirapan umano ang mga promoter na bayaran ang talent fee ng Pinoy Fighting Pride. Pagtuloy yung sa boxing niya, para sa side na yun. Bakit po? Ba't po nakita ninyong hindi? Hindi sa kayang bayaran niya. Kahit na yung UFC, hindi sa kayang bayaran. Pero inalok na siya ng UFC dati, boss? Kahit na maalok na pa, hindi na kayang bayaran. Maliit lang babayad sa UFC, boss? Pero pinakamalado, $1 million. Si Pacquiao ay kilala sa pagiging jack of all trades kung saan bukod sa boxing, pinasok na rin niya ang politika, pag-aartista, product endorsement, singing at iba pa. Para sa PTV Sports, Juan Miguel Salcedo, Lyceum of the Philippines University. Sa boxing, buspusan na ang pag-iensayo ni Pinoy featherweight Ray Boom Boom Bautista para sa kanyang nalalapit na comeback fight. Sariwa mula sa pagganin ng 10-round unanimous decision victory kontra Sergio Villanueva ng Mexico noong Mayo, makakatapat ni Bautista ang isa pang Mexican na si Jose Martinez sa Pinoy Pride Boxing Card sa Dubai, UAE sa Setyembre 5. Narito ang aking report. Desidido si one-time world title challenger Ray Boom Boom Bautista na maging title contender muli sa pagbabalik nito sa lona. Sasabak sa isang 10-round non-title featherweight bout si Bautista kontra knockout artist Juan Jose Martinez ng Mexico ngayong September 5 sa Dubai. Ayon kay Bautista, mas kumpiyansa siya sa ikalawang chapter ng kanyang karir dahil na rin sa tiwala na ibinibigay ng kanyang manager at trainer sa Ala Boxing Gym. Yes sir, mas better performance ako ngayon kasi mas mature fighter ngayon, saka may destination na, may determinasyon na yung buhay, ganyan. Hindi na nung tulad ng nung bata pa tayo na walang maski sa punta, ganyan. Ngayon may pamilya na, may focus na ganyan. Matapos mabigo via 12-round decision kontra Jose Ramirez ng Mexico noong April 2013 sa Davao, ay nagdesisyon si Bautista na magretiro na sa boxing. Ngunit hindi natiis ni Bautista ang talikuran ng tuluyan ang boxing nang magbalik ito noong May 2014 kung saan kanyang tinalo via unanimous decision ang isa pang Mexican si Sergio Villanueva sa Pinoy Pride card na ginanap sa MOA Arena. Ang laban naman kay Martinez ayon kay Bautista ay susukat kung gaano nakalayo ang narating ng kanyang preparasyon sa pool ng putulin nito ang kanyang retirement. Sir, napaka-importanting laban na ito, sir, kasi gusto kong babalik sa world, ganyan. Para sa akin, mas importante itong laban na ito. Kailangan ko to. Kaya gusto ko kailangan manalo sa laban na ito. Minsan nang napalaban si Bautista sa World Round, ngunit hindi naman ito tumagal ng isang round kay Mexican Daniel Ponce de Leon noong August 2007 sa Sacramento para sa WBO Super Bantamweight title. Samantala, main eventer ng Dubai card si undefeated Super Bantamweight prospect Genesis Servania nahaharap kay Jose Cabrera ng Mexico para sa WBO Intercontinental 122-pound belt. Kasama din sa Pinoy Pride card ang isa pang undefeated super flyweight hope, Arthur Villanueva, na lalabanan si Henry Maldonado ng Nicaragua para sa IBF International Junior Bantamweight crown. Sa iba pang balita, nangako ang 7-man Team Philippines na ibubuhos ang lahat upang makapag-uwi ng karangalan para sa bansa sa Youth Olympic Games sa Nanjing, China sa susunod na 2 linggo. At bago po sila lumipad patungong China sa Agosto 13, isang send-off party muna ang ipinagkaloob sa kanila ng 2 top sports leaders ng bansa. Ito po ang tinutukan ni Ms. Aren Malyari at narito ang kanyang report. Simple, subalit naging makabuluhan ang send-off party na inihandog ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission para sa mga atletang kakatawan sa bansa sa Youth Olympic Games sa Nanjing, China sa susunod na 2 linggo. Sa First Friday Mass na idinao sa PhilSports Arena sa Pasig City, kapwa nagpaabot ng mensahe sa Philippine delegation sina POC President Jose Cuangco Jr. at PSC Chairman Richie Garcia.
Well, I'm wishing all the athletes, pito sila, all the luck sa Youth Olympic Games. Itong Youth Olympic Games, hindi ito turo-turo lang na ikaw, no? These athletes are qualified to represent the country, no? So they are the best athletes we have in the different sports, no? So we are really proud of them, and they will be our ambassador sa Nanjing. And I'm sure they will bring honor to the country. Sa panig naman ng 4 na national athletes na present sa okasyon, nangako sila na ibubuhos ang lahat upang makapag-uwi ng karangalan para sa bansa. I aim to get a medal naman, so I'll just do my best and enjoy. I hope naman I get to the finals and compete. In my recent competitions, I've been doing very well, so I think I'll continue doing very well. I'm not sure because a lot of the archers in this competition, I don't know so much about them. So I'm not expecting so much. I'm just expecting for me to do my best. Sa chance po na manalo, hindi ko pa po alam. Pero po, sa goal ko po na top 15, sana po magawa ko talaga. Kasi po yung time ko na gusto ko, na-cut down ko siya. Pero po, susubukan ko po na mahigitan pa po yung best ko. Okay na po yung 8th place. And then, yung 8th place po, paglalabanin po yun hanggang matira sa 3. Kaya naman po. Gagawin ko po lahat ng makakaya ko po. Bukod kina Moreno, Gotuaco, Del Dio at Arellano, magwawagayway rin ng bandila ng Pilipinas sa Nanjing Meet ang mga foreign-based national athletes na sina gymnast Ava Verdeflor, swimmer Roxanne Yu at trackster Zion Nelson. I think she has a good chance. Kasi I saw her routine. For me, it's perfect. Not only you strengthen your body, but strengthen your mind and strengthen your soul. If you get those 3 together, you will be whole and you can make it. To place in the Youth Olympic Games, it is almost impossible for her to medal in the Youth Olympic Games. But for sure, she will be achieving her best time, and currently she is ranked number 1 in the Philippines in the 100 meter and 200 meter backdrop. For sure she will improve on her time. Ang 2014 Youth Olympic Games ay opisyal na bubuksan sa Agosto 16 at magwawakas sa Agosto 28. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, dahil sa paniniwalang kapwa sila makikinabang, bumuo ng bagong alyansa ang Philippine Karate-Do Federation o PKF at ang Philippine National Police o PNP. Nagbabalik si Ms. Aryan Malyari. Upang mas maging handa at well-equipped ang ating kapulisan, nakipag-alyansa ang Philippine National Police sa Philippine Karate-Do Federation. Sa kauna-unahang pagkakataon, ginanap ang PNP belting ceremony sa Camp Crame sa Quezon City nitong weekend, kung saan ipinakilala ang karate bilang sports at bahagi ng kanilang development program. Ayon kay PNP Chief Inspector Ismael Uy, isa sa mga kriteriya na dapat matutunan ng kapulisan ay ang pagkakaroon ng empty-hand self-defense o hand-to-hand combat at kabilang na nga rito ang karate. Well, indeed, the Philippine National Police, as its name as police, we are hands-on job when it comes to what we call beat patrol. One of the criteria that we need to have and be equipped with is the empty-hand self-defense, that is hand-to-hand combat. And one of these is karate. And it really helps us a lot. And we have the confidence in ourselves that we can handle things on a given situation. Sa panig naman ni PKF Secretary General Raymond Lee Reyes, naniniwala siya na makakatulong sa pagpapalago ng bilang ng national pool ang pakikipagsanib puwersa nila sa PNP. Kasi ito naman ang sabi nila,
sila makipag-work with the National Sports Association, which is recognized by the Philippine Olympic Committee. Para pag may mga policy ng magagaling na pwedeng ibang pambato para sa Pilipinas, maaano natin sila, matatap natin sila. At the same time, maganda to sa ating pagkakataon kasi masalaki pa yung pool ng pagpipili ng Philippine Karate ko para magkaroon ng mga bagong atleta. At the same time, mga bayani pa ito mga kasama natin at ito yung mga pulis na nag-aalaga sa ating kapakanan ng mga mamamayan. Sa ngayon ay abala ang Philippine Karate Do team sa paghahanda para sa kanilang nalalapit na partisipasyon sa Asian Games sa Incheon, South Korea sa susunod na buwan. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, pasadahan naman po natin ang mga tampok na sports stories overseas sa report ng amin pong napakasipag. Kahit po binabaha, lumulusong pa rin po si Juan Miguel Salcedo. Trainee po namin yan mula sa Lyceum of the Philippines University. Pinag-iisipan na ngayon ng Indiana Pacers sa mga adjustments na dapat gawin para sa kanilang nalalapit na kampanya sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Ito'y matapos na dumaras ng nakapanlulumong fractured right leg si star forward Paul George sa scrimmage ng FIBA World Cup bound Team USA noong isang araw. Tumapos na runner-up sa Eastern Conference sa katatapos na season, unang nawala sa roster ng Pacers nitong off-season si shooting guard Lance Stephenson na nagpa siyang lumipat sa Charlotte Hornets. At dahil iniwan ni four-time league MVP LeBron James ang Miami Heat, ang Pacers na sana ang tinuturing na paborito ngayon sa Eastern side kung hindi lamang na-discrash ang kanilang main man na si George. Sa golf, isang come-from-behind victory ang nairehistro ni Rory McIlroy sa Bridgestone Invitational sa Akron, Ohio. Kanina ay pumalo ang 25-year-old Northern Irishman ng 4 under 66 sa final round upang magwagi siya ng 2 shots laban kay Sergio Garcia ng Spain. Naghahabol ng 3 strokes papasok sa huling araw ng kompetisyon, inago ni McIlroy ang liderato sa pamamagitan ng paghahatong ng 4 na birdies sa kanyang unang 5 holes bago niya isinara ang kanyang round sa pamamagitan ng pagsalba ng par sa 18th and final green. Siya ay nagsumite ng 4-day aggregate score na 15 under 265 sa Firestone Country Club at naibulsa niya ang top prize na $1.5 billion. At kaakibat pa rin ng kanyang tagumpay, muling naluklok sa ibabaw ng world ranking si McIlroy. Sa men's tennis, kinopo ni second seed Milos Raonic ang kampeonato ng City Open sa Washington, D.C. Ito'y matapos na gibain niya ang compatriot na si 13th seed Vasek Popisil 6-1 at 6-4 sa isang All-Canadian Finals kanina. Siyam na isa ang isilulubong ni Raonic sa lower-rated rival at naisalba niya ang nag-iisang breakpoint na kinaharap sa laban. Ito ang pang-anim na career singles title para kay Raonic. At sa women's tennis, pinagreinahan ni world number 1 Serena Williams ang Bank of the West Classic sa Stanford, California. Ito'y matapos na dominahin niya ang championship opponent na si 3rd seed Angelique Kerber 7-6 at 6-3 kanina. Inangkin ng top-seeded American ang opening set sa pamamagitan ng pagdominan sa tiebreaker bago niya na-break ng 2 beses ang German rival sa sumunod na set. Ito ang ikatlong titulo para kay Williams sa Stanford event. Para sa PTV Sports, Juan Miguel Salcedo, Telebisyon ng Bayan. Alam mo, ayoko nang tignan eh. Hindi, alam mo ako hindi ko pa tinitignan eh. Ngayon ko na nakita eh. Ako din. Alam mo yung ang daming kumalat nun eh, di ba? Ako nabitawan ko yung script ko. Naging viral yun eh. Hindi ko talaga binubuksan. Ayokong panoorin. Wala. Nabasa ko lang. Di ba ikaw rin sa nabasa mo? Ano yung term sa kanya? Kanino ko lang nakita nasty, wicked. Ganun yung mga term eh. Paano mo pabubuksan? Ngayon, nakita mo pa yung slow-mo. Nakita mo yung pagbali na gano'n. Bali si naging 2 na yung tuhod. Paul George. 2 buto, bali eh. Nakita mo ba? Yung X-ray? Yung X-ray, mamaya ipakita natin X-ray niya. Anyway. Pero prayers syempre kay Paul George. Tsaka matagal-tagal yan. Tsaka kung makarecover man siya, may na siya eh. Pero ang balita, Brad, yung operation, successful. But, yung recovery, yun, di ba? And yung yung phobia sa utak. Di ba? May mga player na ganun eh. Diba? Ay, mag-seminar siya kay Terry Saldan. Yun. Di ba? Hindi ko rin inabot yun. Nakabalik sa... Hindi, may kukusap ko eh. Si Joey Gata na kukusap ko. Pero ikaw alam mo pa yun? Diba? Oo, napanood ko yun, live. Ako, inabot ko kasi si... Pero maliit pa ako nun. Inabot ko kasi si alam mo, Brad, maliit pa lang ako. Nanonood na ako eh. Walang sakit pa lang po yun ng mga sports update na aming ihatid sa inyo. Marami pa mga kwentuhan, balitaktakan, name it, Twitter, Facebook, name it, wag lang text. Parang parang yung programa ni Dennis, pagkalinggo ng hapon.
anything under the sun except sports. Ito po ang PTV Sports. So na lang. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansang PTV Sports. Welcome to iSports. I'm Nicole. Hi, Dennis. Yes, I'm Dennis. And maya-maya si Snow. We'll be joining us. Nag-break lang. Yeah, short break. Okay, so Nicole. Alright, for those who want to join us this afternoon, you can follow us by the following. Facebook.com/PTV4Sports or Twitter.com/PTV4Sports or email that ptvsports@mail.ptv.ph. Sadly, we still can't receive your text messages, so please don't send us any text messages. Thank you. Alright. Okay, thank you. Nicole, ilagay mo nga sa Facebook. Asa na? Ayun. Si Nathaniel Luis Gomez. Ito yung last time nag-text sa atin, di ba? Oo. Ano yung fan sign? Paano ba yun? FS. So, okay. FS kami. So, paano? So, ang gagawin mo actually, mag-picture ka lang ng self. Oh, you can ask Queenie to take your picture. Okay. And then write a message on a sheet of paper. You hold it. Greeting sa kanya. Sasabihin niya. Ganun lang yun. Ganun tayo may ganyan eh. Ay, salamat Nathaniel Yeah, thank you Nathaniel. Luis Gomez. Ayan. Tapos natanong din niya bakit nasan si Meg. Well, she's on a business trip right now. She'll be back soon. This month, dito na yun. Uy, meron nga pala tayong viewer na meet namin kanina ng wife ko. Si AJ. AJ? Kanina nakita kami sa SM. Nice. AJ, Brad. Salamat. Hi, AJ. Yan, fan ng PTV. Let's read this Facebook message from Frank Lawrence. Idol Snow, pa-update naman sa SMC. Sino po ba yung first round draft pick nila ngayon? Ngayong draft, pabati po ako. Araw-araw po akong nanonood ng show nyo. Sana po mag 2 hours na kayo. Oh, wow. Hi, Frank. Okay, Snow. So, ba't ba? May nagtatanong sa'yo. Si Sige, Frank. basa ka muna. Sige, basa pa tayo. Naggawa-wipe ng kanyang sige, ito si iniinom. Johannesburg Navarro. Johannesburg yun? Johannesburg or Johannesburg? Johannesburg. Okay. Whatever. Magandang hapon, ganda Nicole, Meg at Guapo, Dennis and Snow. Thank you. Ano po news ng BGSM? Pakibati ang mga taga Angono Rizal, lalo na kay Glenna Singkulan. Masipag matulog. Malayo mararating mo niyan. More blessings sa inyong show. Sana mag 2 hours ang show. Wow, another person, Johannesburg, We'll see. Well, yung Hinebra, bago dyan si Joseph Yo. And then, yung practice sila, August 18. Yung pala nga so far latest And so far, intact pa naman. Intact pa. Great. Okay, sige. Let's read some more. Still Frank. Okay, lipat tayo sa Twitter. Si Mark Jesse Santos. Hi, Mark. Di kaya bawalan ng mga mother team nila sa PBA ang mga Gilas players dahil sa nangyari kay Paul George? Mag-iisip. Mag-iisip ang mga teams niyan. Not only sa PBA, pati sa NBA. Diba, no? So, yes. Si Mark Cuban nga, diba, nagsalita na naman Diba? Pero siguro, baka ile-lesson lang yun, magkakaroon ng negotiation, na i-lesson ng konti yung pagiging fierce ng mga training. Then, tsaka yung mga tryout, no? Training pool. Pangalanan na. Kasi, ba't ka pa magta-training pool, para makita mo yung parang pinagta-tryout mo pa nila. Nakikita mo naman maglaro sa may point. NBA. Diba? Ano yung tanong sa akin kanina? Nahanap ko nga Although di tayo coach, Ay, update daw sa SMC, yung tanong kanina. Update sa SM San Mig Coffee ba? Nakabakasyon pa sila Pero may pick sila pang-anim. Pang-anim. Hinebra pang-anim. San Mig Coffee. Saka sino daw yung first round pick nila? Ano ba? Official. Wala pa kasi silang first round pick dahil ang draft sa August 24 pa. Sino? Yung San Mig daw. Yun yung tinatanong. Meron, di ba? Isa? Ano? I think number 8 ata. Ito na, tinitignan ko. Number 6, Hinebra nga. 7 sila, Brad. 7 ang San Mig. 7 ang San Mig. 7. So, ang draft position po sa first round, Global, Rain or Shine, Barako, NLEX, Alaska, Hinebra, San Mig, Barako, Rain or Shine, Barako, Kia,
And then, Blackwater Sports. Okay. Uy, Boss Giselle Dusi. Hello, Mr. Giselle Dusi. Okay. Yes, sir. Next question. Ito si Michelle Parker. Mga idol update naman sa SMB San Miguel Beerman naman to. At kung may trade, salamat number 1 kayo dito sa Bulacan, Sir Dennis. Yung kay Kevin. Yun. Nakita ko rin. Where? Panoorin mo sa injury. Diba yung... Yung sa knees niya. Ayoko na. Nakita ko din. Hindi, naka-recover na yun eh. Pero ito kasi iba to, Brad, yung impact nito, kumanto yung paa. Yung kay Kevin kasi, tsaka yung kay Terry Saldana, at least in between, legs, the knees. Sa knee, di ba in between may... All the ball, may ball joint. Oo, pero yung kay... Tuhod, buto. Ayoko na. Yung buto niya lumabas na ako. Tama siya, nurse na ho yan. Pero yung kay Paul nurse George, na yan, nandidiri pa. Dalawang buto. Nasusok lang. Di ba ikaw mabalian ng ganito, gano'ng kasakit? Yung isdalira. Yung pa, dalawang buto. Dalawang pinakabuto. Yung pinaka... yung pinaka... Ano tawag doon, Brad? Tsaka ano yan eh. Yan yung sinasabi na no? Hindi, wife ko, nurse di ba? May mga eksperto. Gusto mong interview natin yung wife mo dito. Di ba? Tibia, fibula? Tibia and fibula. Sa paa? Yung sa kamay ba? Yun. Yung dalawang buto rito. Ito yung yung kay Paul George Teka, hinahanap ko lang ho Yan. Ayun. Ito, pakita mo direct yung x-ray, Ito yung paa, yung tuhod, nito pong si Paul George. Ayan yung x-ray niya. Dapat to, diretso yan. Pero ayan, humiwalay. Mag-break siya. So, talagang pak! Naputol. Ang gagawin dyan, ayan, Nicole, ilalagyan ng parang bakal to. Itong, put it together. Tapos, ilalagyan ng tornilyo. Ay, experience ako niyan sa operating table. Ganun? Nurse ako eh. ACO. Hinatak. Sige, wag na ko ito. Plate. Ganon. Yikes. Ay, ganda. Paano kaya tuhod. Balik. Parang mayaman eh. Hindi, pero alam mo, yan ang pinaka-ayaw. Kaya nga hindi ako sumasakay ng motor, Brad eh. Ay, pag ronda pala, sumasakay ako ng motor, no? Oo nga, nakasakay. Kaya hindi ako bumibili ng... 2 weeks, di ba? Hindi, part of the job naman kasi yun, kaya walang magagawa eh. Anyway, basa pa tayo ng mga tweets naman ninyo. Uy, wala pa kaming text line ha, sorry. Yeah. Okay, game? Si Carmeli, ayan, ito naman si Coach yung magtatanong pa, parang nagtanong ka lang kung maasim ang kalamansi. Hindi, kasi ang tanong ni Coach Chengiao, Brad, is on keeping Paul Lee. Kasi si Paul Lee makakatanggap ng mga offers from the other team eh. Yes, and Rain or Shine is already bent on tendering Paul Lee maximum pay. Brad, ito ano sabi ni Coach Chengiao ngayon, pre? Ano? Basa. May pagkakaiba ba maximum namin sa maximum ng ibang teams? Nagkanatawa. Okay. Maximum tolerance. Okay. Salamat sa iyo, si MRG. Okay, ito na. Idols Know, anong balita kay Pringle at kay Idol Paul Lee? Tuloy na ba sila sa Ginebra? Wow. Bro, totoo ba yun? 20 mil inihingi? Wow, 20 mil daw. Dollars. Wow. Pero nagnenegosasyon na sila ngayon, Brad. Hey, we have to follow the rules. We have to abide by the guidelines of the PBA. Otherwise, we'll both face sanction and penalties. So, let's talk about it, Dennis, okay? Let's talk about it. Come on. You know. Uy, ano? Good. Uy, baka magalit natin si Boss Mikey. Boss Mikey, joke lang yan, ha? Joke lang. Okay. Ito, yung long hair to, nakulot. Sino yan? Na fan ng Alaska, lagi nakikita sa TV. May I ask Nicole to sing 2011 to 11, 2 minutes and 11 mark and 2:30 mark of that song. Nako, sorry, hindi ko mabubuksan dito to from here, ha? No? Hindi, may pinapakanta sa'yo sa happy birthday siguro. Nicole, ikaw ulit humanap ng ng mga messages na babasahin mo. Okay. Alright, let's read from Joseph. Sa tingin niyo po, sinong papalit sa roster ng Gilas Cave Fonacier? At kung papasok si Paulie, sinong, what's this, point guard? Point guard ang tatanggalin ni Coach. Update sa Barangay Ginebra, San Miguel. Ikaw, Brad, sino tingin mo? Papalit kay Fonacier. J-Wash? Pwede. Kasi kung kailangan mo, J-Wash. Kailangan mo ng versatility, Paulie. Tsaka yung J-Wash kasi, kung mga international,
Yung mga 10-12 minutes, okay na yan eh. Quality. Okay na. Iba kasi pag kailangan 30 minutes bago uminit eh. Tsaka the mere fact na ibinaba si Ranidel to number 3. Small forward na laro ni Ranidel ngayon. Baka ibaba rin si dun eh. Si J-Wash yun ang magpapalitan. Pwede. Di ba? Kasi may shooting sa labas si J-Wash eh. Di ba? Actually, labas talaga laro ni J-Wash. Labas talaga. Larong labas. Para si si Gregory Slaughter, labas ang laro nun. Tsaka si Japet. Perimeter, medium range. May Japet pa pala. Japet pa. Okay, basa pa tayo. Pero yung Pauli kasi Brad, kailangan nila yung nun eh. Sa dribble drive, swak na swak eh. Atake. Di ba? Pwede kick parehong siya. Sa dribble drive, parehong sa kanya manggagaling yung bola, kasi marunong pumasa eh. Or siya yung tatanggap naman, both ways pareho. Tsaka may depensa against bigger guards. No? Okay, basa ka. Ito si Oscar, sabi niya, sports segment na favorite, Ginebra, #Ginebra. Ayan, thank you, Oscar. Let's read from Chester. Ba't ayaw mo yun? Ako na, Michael Andrew Guevara, PTV Sports, welcome back sa salamat po. Suggestion lang sana makarating kay Commissioner Tito Salud yung akin pong pakay. Sana po, daily coverage ng PBA since 12 teams na po ang maglalaban-laban ngayong season at 3 conference po tayo sa Philippine Cup, double round robin, tapos top 2 ang semis at next 8 will go to the play. Mukhang ganyan ang plano, mukhang ganyan. Tapos, pwede, si Boss Willie. Teka lang. Tapos yung Governor's Cup at Commissioner's Cup single round, tapos top 6. Sana po, 2 hours kayo, 4 to 6 p.m. Okay? Sabay tayo dinamay, no? 4 to 6 p.m. So, sabihin natin kay Commissioner Salud. Pero alam ko, Brad, yung Monday, double header tayo. Wednesday, double header. So, 4 games na agad yun. Tapos, Friday, double header. 6 games na agad yun. Tapos, probinsya tayo ng Sabado. Single game yun. 7 na yun. And then, Sunday, double header ulit. Ano oras? Double header. Yun yung oras ang hindi pa natin alam, no? Pero... pero walang Tuesday, Thursday? Na games? Wala. Ay, buti naman. Tawagan natin si... Hindi, depende yung kung playoffs na araw-arawin. Kasi dapat kasi Tuesday, Thursday. Dapat kasi i-consider nyo din yung... Kasi minsan sasabihin suggestion ng mga sana araw-araw, i-consider nyo naman po yung TV5, di ba? Kasi lahat, pati yung mga empleyado. Yung empleyado, may mga programs, tapos yung setup nun, di ba, ng mga gamit, yung renta ng venue. Kasi sa PBA, karamihan ng mga ginagamit dyan, mga employees nila, yun lang, walang palitan. At sila kuminga, hindi sila nagbakasyon, Brad eh. Araw-araw yun, may pasok, Sabado-Linggo, tapos yung pa, Brad. Ikaw naman, Nicole, pinakita mo pa yung picture. I was just scrolling, okay? Okay nga, Oscar. Mukhang inaasar tayo ni Oscar eh. Oscar Roberts. Dali, bilis. Ano sabi ni Oscar Roberts? Sandali, may tinitingnan ako kayo. Wala, pinadala lang niya yung picture. Lang talaga ko, Oscar Anyway, sige, try natin kontakin si Boss Will na mamaya-maya sa pagbabalik ng PTV. Hoy! Welcome back to PTV Sports. Ay, salamat kay Alfred Peralta. Nakahanap siya. Kasi kanina po, wala tayong signal. No? Sakit na. Problema natin to sa cable, Brad. Pag-program na natin, nawawala tayo ng signal. Lumalabo, walang audio. Sa signal. Pagkatapos natin, meron na naman. So ito si Alfred Peralta. Pakita mo nga direct. Namumblema siya kanina kung paano manonood sa atin dahil wala raw tayong audio sa Sky Cable. So ayan, nakahanap kami ng paraan upang makapanood ng paborito kong palabas sa hapon. Darn, Sky Cable, no PTV signal. So malamang nag-antena siya. Baka nga. Kaya nakinood sa ibang bahay. Baka online din tayo eh. Baka hindi, pero mukhang TV to eh. Mukhang TV niya pinapanood. Hindi, baka inano niya. Zoom in. Gwapo natin dito, Brad, oh. Lagi naman eh. Okay. Si Pakialamero, ano sabi ni Pakialamero? Denise, pakibasa naman. Nicole. Denise, please. Si Denise ko na. Pakialamero, favorited a tweet. Hindi, ito. Ito yan. Ano sabi niya? Wala. Nawala eh. Next. Ayun na, Denise. Nakaready na. Pakibasa naman, Denise. Malaki ang... Hindi daw niya makita. Baka? Ito. Hindi namin ini-invento yung mga binabasa namin dito, ha? Di ba? Baka akala nila ini-invento. Kasi may program sa radyo, Brad. Taga-radyo ako. Sabi nung ginagaya daw yung segment, yung mga binabasa raw. Yung mga binabasa invento. Fabricated. Ito nakikita nila. Ikaw na nga magbasa, Nicole. Dali. Ikaw na. Ba't tayo yung magbasa, Dennis? Ayun na, nababasa na nila. Malaki! Baka pag sa SMC signing bonus, parang langit at lupa na. Meron bang cap ang signing bonus o ang
One game bonus. Oh, yung one game. Kasi kung one game per sa elimination, dapat 6,000 lang yun. 6,000. Yun yung ginagawa ng ibang dawa, na kunyari, nanalo kayo. Over yung arch rival na team ninyo, times 3. Bonus ninyo. Ano yun? Wala sa guidelines May yun. signal na sa Sky Cable Idol. Ayan, sabi ni PBA Insider, may signal na raw tayo sa sa Sky Cable. Okay. Anyway, tawagan natin si Boss Will. Okay. Okay. Ano sabi ni Exclusive Almighty? It's okay. Hopefully later anyway. If it's fine, may I ask Nicole for a sign stating I truly like to sing your lyrics. Float? Okay. Salamat. Thank you. Sinatawag ako si Boss Will. Fan sign din yun? Para si Ogie Alcacid, no? Okay, next. Basa, Nicole. Okay, that's still the same. Let's go here na lang. Ito si Paul Anthony Hernandez. Hi, Paul. Kuya Snow, sino kaya possible first round 7th pick ng San Mig Coffee? Laban San Mig. Gusto naman namin sabihin sa inyo, kahit sa forecast lang namin, hindi namin magawa dahil unang-una, Brad, deadline ng draft application for locals, August 13 pa. Yung Phil Foreign, tapos na. Tapos na nung July 8. Tsaka depende nga sa papasok kasi di ba yung cadet? Wala, hindi na papasok. Sigurado kasi na. maglalaro sila sa either Signal o Felix Mines. Si Ray Parks. Hindi na rin daw. Next year baka, pero malabo pa din. Kasi he wants to join the draft next year. Okay. Basa. Draft ng NBA wag ko kayong malito. Okay, Nathaniel Luis Gomez. Gandang hapon mga idols. Ano pong mangyayari niyan sa Indiana Pacers? Salamat po, but walang mga home courts sa PBA? Simple lang. Wala kasi hindi naman tayo team na hindi naman team-based, hindi naman hindi naman territorial eh. Hindi regional yung format. Dati yung yung NBA. Metropolitan. Si Francis Si Francis Ochoa ba katabi ng misis mo? Okay kayo, no? Parang si Francis Ochoa, no? Si Francis Ochoa, mahusay yung mahusay? Editor. Napakagaling. Napakagaling. Oo, napakagaling. Napaka-inquirer. Inquirer. Si mahusay din eh. Si Juan Miguel. Nasa itsura. Si pag ganyan itsura mo, mahusay. Masipag. Okay, ito si JJ Bernabet. Sabi niya, Idols No, Dennis and Nicole, ask lang po kung pwede din gumamit sa PBA ng nickname jersey. Pabati po dito sa Delrayville. Santa kapitbahay namin yan Shana, Jewel, and Nina. Shana, Diyan ako sumo-shortcut, Brad Lalo ngayon yung simbahan ng Santa Quiteria. Diyan ako lumaki sa area na yun may tapat ng Everbelena na factory. Di ba ginagawa yung daan doon? Wala kang dadaanan. 10 taon na ginagawa yun. Lagi si Russell. Hindi kasi daanan ng truck Dinadaanan ng truck Marami kasi mga factory doon na mga malalaki talaga. Yan na nga, alam mo lang ang daanan ng truck. Tsaka yun? Yung Brad, yung mga sa simento. Yung mga mixer, yun, dumadaan doon. Ironic, yung gumagawa, dumadaan, semento. Wasak. Semento. Every 3 years yata ginagawa. Tsaka yung yung mga semento din, Brad, matabang. Subconscious. Ito si Wendell. Sabi niya, parang almost the same ang injury ni Paul George at yung kay Anderson Silva. Idols No, ganda ng shirt mo. Paraffle na yan. Pangalawang base ko na sinuot ito Nagandahan mo pa. Unless gusto nyo na... Ano yan? Katipunan, Brad. Yes. Katipunan. Tingnan mo yung likod. Skull. Si Llanera. Taga-Nueva Ecija yun Si Llanera. Okay. Ito naman yung Anderson Silva nga, binanggit kanina nila Joey yan. Tsaka sino yung cameraman natin na napapanood ko? Magaling sa cycling. Magaling sa cycling. Si Paul. Yan, magaling sa cycling. Yan. Yan. Siya nagsabi kanina na Anderson Silva o ganun yung injury. Kasi mahilig sa mixed martial arts yan Tsaka, bukod sa magaling siya sa mga Asian Games tulad ng Incheon, may posibilidad. Ano yun, Brad? Magaling sa mixed martial arts yan, si Paul. Wow! Galing Mamaya, baka ipakita niya sa akin yung galing niya sa mixed martial arts. Pag napikon. Okay, game. Basa pa. Si Sugos Marge. Sabi niya, hi mga idol. Update naman sa Kia at Blackwater. Thank you, mga idol. Sa Kia po, nag-practice sila ngayon. Wala pa na si Coach Manny. Wala pa rin. Next week pa daw. Tapos si Blackwater. Ano pangalan niya? Hindi, yung Blackwater naman po, ayan, tuloy na yung build-up nila. At least legitimate yung build-up nitong Nitong yung Blackwater. Kasi yung first unit nila,
inano nila, Brad, dinala nila sa Malaysia, di ba? Yes. Yung mga regular nila. Sino hinahanap mo? From their, from their D-League team, dinala nila sa Malaysia, no? Tapos yung second naman, yung kinuha nila sa dispersal draft. Ay, pusa. Ba't may pusa dyan, ha? Okay. At least hindi dagat. Tapos yung coach, ngayon ito Brad, itong, ano pangalan nito? Ito naman pong Kia Motors, wala si Pacquiao, nasa probinsya pa. No? So, ang humahawak po muna ngayon sa Kia Motors, yung coach po nila. Ito, Ito yung coach ng Kia Motors. Pakita mo direct. Presko niya. Ayan, presko niya, no? Ang tindi ni coach, sinong pa? So, yung coach po ng Kia, isipin nyo, hindi lang spin na nagko-cover sa kanya, pep.ph pa. No, ano pangalan nito? James? Ha? Si Rico Puno ba yan? Hindi si Rico Puno yan eh. Oo. Okay. Okay yan. Hawig lang. Ay, iba pala yun. Brad, concern ka sa future mo? Iba pala yun, Brad. Inaanak mo? Wala akong pake, hindi naman nagpapa-interview yun eh. Okay. Sige. Sabi ni, wala na NSD. PTV Sports, Sir Snow, sa pagbalik ni Noli Ayala sa SNC, wala ba plano umalis? Nasa Ginebra si El Francis Chua. Oo nga, gulo. So, pupunta yan, ba't aalis yung isa? Oo nga. Hindi ko pwedeng tulong? Pwede? Pero tingin mo yung pag-resign ni Noli dati, may kinalalaman yung isa. Tingin mo. Ako? Yung totoo. Management eh. Huwag ipokrito. Yung totoo. Yan? Hindi, nag-resign siya eh. Hindi siya may kinalaman siya. Hindi nag-resign si Noli. Hindi, si Coach. Si Coach, oo. O may kinalaman si Noli. Yun yung kinalaman ni Coach. Nag-resign siya eh. Yun na. Doon nagsimula yung gera nila. Sino ba kumuha kay Coach? Hindi, si Coach Al Francis. Wala na yan, bahala kayo. Ayoko na. Hindi na ako yung kapag-away dyan. Yung fans ang nagsabi, Coach, mali ka na. Nakakita ng management. Diba? Pero ba't ngayon parang parang nakalimutan na ng tao yung issue na yan. Kumbaga bumalik si Noli. Totoo nga, kasi nga siya pa ang pinakausap eh, no? So, anyway. Kausap natin si Kevin Louie Alas. Kevin Louie Alas. Hi, Kevin! Nasa TV kami ngayon. May itatanong lang kami ilang bagay. Kev? Okay. Kev, unang-una, kumusta panliliw? Hindi. Kevin, itong draft, ano ba ang decision mo? Ikaw ba'y sasali o magfo-forgo ka ng application mo? Anong final? Anong decision mo, Brad? Ikaw ba nakapag-isip-isip na? O ikaw nag-decide na dito na lang muna? Sa D-League? Sa ngayon, gusto ko na magpa-draft pero pinag-uusapan pa namin ng family ko. Then yun nga, dito ako ngayon sa limit lang. Pag-meeting kami nila, Boss Ronald yan eh. Ngayon, si Boss Ronald. Ay, pogi yan, Brad. Kumusta mo kami, ha? Si Ronald Pero ano yung kasi dati desidido ka na yun. Up to now, desidido ka na. Ano yung pipigil sa'yo, Brad? Actually, kung ako tatanungin, gusto ko talaga magpa-draft. Pero, yun nga, gusto pa daw kami kausapin ni Boss MVP. Siyempre, gusto rin naman namin muna makinig kay Boss. Siyempre, parang pag nagsabi na hindi na Boss, parang padraft naman baka... But ano pa yung sasabihin sa'yo ni Mr. MVP? Closed door ba? Pag nag-usap kayong dalawa, Brad? I have no idea. Siguro kasabay ko naman sila, magilas ka din. Kung kasabi kami sabay-sabay Bibigyan kita ng tip, ha? Pag tinanong ka ni Mr. MVP na kailan ka magpapadraft, magkano katagal niyo po ba ako gusto na magstay pa sa D-League? Ganun ang sagot mo, ha? No? Magkano katagal? No? Okay, Kevin, may tanong sa iyo yung Kuya Dennis natin. Sige. Kevin, kung sakali ba yung dalawang teams, magandang hapon din. Global 4, Train or Shine, doon ka mapunta. Para ko pa. Hindi, tingin ko top 2 ito eh. Si Kevin. Anong tingin mo? Yung chance mo na lumabas yung laro mo dun sa dalawang teams na yon? Ako naman kasi pangarap ko talagang makapasok na ng PBA kasi pag napasok ko masaya na ako eh. Then pag nandun nga ako parang siguro tsaka ako isipin ko na naman kung anong may tutulong ko kung ibibigay na role sa akin eh. Kasi
masyado kong isipin yung laro ko, baka lalo lang akong masira eh. Then, yun nga, sa makapasok talaga sa PBA, masaya na ako. Okay. Pero okay ka sa Rain or Shine kahit ando si Kaloy? Oo naman. Ano nga, nagpa-practice ako sa kanila ngayon araw-araw sa Letran. Para stay in shape ka, no? No. Pa-condition. So, kailan ka magdi-decide? Truly, kung tuloy ka o hindi? Bukas, sa isang araw? Siguro within the week, siguro. Kasi kahit ako, pag tinatanong ng airpod ko, sabi ko, gusto ko talaga magpa-draft. Sabi, pinag-uusapan pa namin. Oo nga. Okay. Ito si so ngayon na-meeting niyo with Mr. Dulatre. Tapos yung kay MVP, kailan daw kayo makikita ni MVP? Ang wala pa siya sabi si Boss Ronald, ang sabi nila sa amin, within the week daw eh. Oo. Pero kayo na lang ni Garbo kakausapin, no? Kasi yung tatlo mukhang nag-decide na hindi, no? Di ko pa rin sure kasi di ko kung pupunta si Jake na yun, tsaka si Gabo. Di ko sure. Pero kung kakausapin daw kayo ni MVP, isa-isa lang ba kayo o kasama si Ronald Dulatre? Tingin mo? Di ko lang sigurado. Pero ikaw, kung kakausapin ka ni MVP ng ikaw na mag-isa, kakabahan ka? Ewan ko, di ko alam eh. Kasi nung unang meeting kami, lahat naman kami eh. Pag nagme-meeting kami, lahat lang eh. Kasi hindi ba nagme-meeting na one-on-one meeting lang eh. So, pwede i-request mo dalawa kayo ni Garbo, gano'n. No, Brad, no? Okay, may tanong pa sa'yo si Nicole. Okay. Hi, Kevin. What does your dad say on this, si Coach Louie Alas, about you staying in the D-League or going to the PBA? Ano raw sinasabi opinion niya? Sinasabi sa akin, yan mo Kevin, parang good problem naman yan eh. Kasi win-win situation para sa akin kasi sabi niya nga nung panahon daw nila, wala namang ganyang problema na may pipigil siya magpa-draft, ganyan. Eh ngayon, mag-stay ka sa D-League tsaka sa Gilas, maganda para sa'yo. Mag-PBA ka, maganda pa rin para sa'yo. Yeah. Okay. So good luck na lang, Kevin. Kung ano man yung magiging decision mo, samahan mo ng matinding pagdarasal. Ano, Kevin? Siyempre, importante pagdarasal eh. May message ka ba sa mga fans mo at saka fans ng PBA at ng D-League at ng NLEX, Road Warriors? Yun, sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa NLEX, sa PBA, sana huwag kayo magtawang sumuporta at sana tuloy-tuloy ang suporta nyo sa sa PBA. Okay, salamat sa iyo, Kevs. Pero may naka-ready na pala yung application mo dyan, hawak mo na, no? Sasubmit mo na lang, ano? Wala pa actually, di pa nakakuha din eh. Okay. Sige. Salamat sa iyo, Kevs, ha? Thank you. Thank you. Bye-bye. So, si Kevin Louie Alas. Okay. Salamat sa iyo, Kevin. At saka si Attorney Charlie Chu, ha? So, parang nag-text sa atin, Brad, si Attorney Charlie Chu. Sabi mo, one-on-one na may kasama. Oo. Okay. Si Attorney Charlie, sa Pradera, Verde, Attorney, minsan punta tayo nila Dennis, Brad, yung wakeboarding. Sikat na sikat yun. I love wakeboarding. Yeah, yung Pradera. Nakakapunta ako yun sa may Camsur, pero hindi. Alayo nun. Dito, Brad, mas maganda sa may Lubao, Pampanga. Tapos siya maganda doon sa location ng Pradera Vera. Brad, ilang hakbang mo na lang, Subic na. Wow. Dadaanan mo, yun din yung ginanap yung Balloon Festival eh. Minsan, Boss Charlie dadalo okay na, mas develop na ngayon. Kasi dati nung pinuntahan mo, parang dinidevelop. Hindi, na yan, may mga kasitas, yung mga bilas-bilas. Kaya masarap doon, mag-waters. Punta tayo minsan. Punta kami dyan minsan, Attorney Charlie, pakisabi kay Vice Gov. Hinutusan Ayan sure pare, schedule ni na Dennis. Nag-text agad si Boss Charlie. Ano number ni Boss Charlie? Bibigay ko yung number mo, Boss Charlie, Attorney Charlie. Anyway, paalam na tayo sa mga sponsors natin. Naka-ready na. Okay. Kati, ganda ng ayos talaga ni Kati. Okay? Corporate look. Alright, we'd like to thank Mr. Giselle C for our makeup from Ever Belena. Thank you, Mr. Rudy, and for Mr. Jay Lucera for our hookup watches. Thank you, Mr. Amis Tumang for amazing playground shirts and jackets. Thank you, Sir Mike, for Street Couture shirts. Thank you, Mom, Dad, Lola, and my sister. I love you guys so much. And have a safe trip, June, back to Jakarta. Yan, okay. At enjoy Globe. Sundan ninyo, Josel de Guzman ng Globe. Maraming salamat kay Kat Trevino, kay Mike Policarpio. Yan. Mr. Ronald Dulatre ng NLEX. Maraming salamat din. And kay Mr.
Rene Pardo. And Robert Non. Al Francis Chua, Noli Cruz sa belated happy birthday. Oh, belated happy birthday. Ako naman po, salamat sa Baraka Bula Energy Cola, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianos D, at syempre kay Ma'am Cheret, Boss Rafi Casio, salamat po sa inyo. Sa Globe Telecom, Mr. Giselle de Guzman, at sa Axel 360, Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Jacob Malapas, Arvin Roa, and Ryan Uy. At thank you rin po sa Ever Bilena, Boss Giseldo C, Ma'am Kitesi, Boss Iliman C, Kuya Johnson Martinez, Kuya Mike Lim, tsaka kay Boss Rudy Yu, Wilbert Loa, tsaka kay Jay Lucero ng Hookup Watches tsaka ng Macbeth. Salamat po sa inyo kay Doc MJ Sen Institute. At salamat din po sa Smart Communications, Mr. Patrick Gregorio and Epo Kim po. At kay Doc MJ ulit, Sen Institute. Salamat. Habol ko lang si Manny Villaruel ng Freeman, sports editor, nanonood sa ating parati yun. Happy birthday. Dennis Cañete, belated happy birthday. Binabasa ko lang yan. Ako po niyo ni Coach Tobado. Nicole Ramos. Dennis Principe. Sports Radio. Kalas na tayo. Antabayanan po ang News sa 6 kasama ang napakagandang si Miss Catherine San Gabriel. Attorney Marcus Torres at Ralph Obina. Live po yan sa Radyo ng Bayan 738. Sa inyo po yan. Makalipas ang kanilang headlines.